Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Alam ko po ang bawat isa ay excited po. Habang tayo po ay nagbibihis, habang po tayo nagpe-prepara para po sa araw po ng linggo ngayon. Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. At wini-welcome ko po ang bawat isa sa gawain po ng ating Panginoon dito po sa main church, maging po sa live worship. You are very welcome, mga kapatid po na nasa live, nanonood. Welcome po kayo para sabay-sabay po tayong sasamba at magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Sige, palakpakan po natin muli ang ating Diyos sa buhay. Amen. At sama-sama po tayong tumayo at palakpakan po natin ng ating Diyos sa buhay. Amen. Let us continue to clap our hands. We welcome you. Let us continue to welcome the Lord in our hearts. You are welcome here. Sweet Holy Spirit, come on, clap our hands. We are glad, Lord. We are glad, Lord God, to worship you. We are glad, we are excited to praise your holy name. Come on, clap our hands to the Lord. Oh, you are welcome here. Oh, the joy of the Lord is in this place. Oh, we welcome you. We welcome you, sweet Holy Spirit. We welcome you, sweet Holy Spirit. Hallelujah. Come on, clap our hands. Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the Alpha and the Omega. Hallelujah. Hallelujah. The soon coming King. Oh, we welcome you. We welcome you. The soon coming King. We welcome you. 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 We welcome you, Lord. We welcome you. We welcome you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, sweet Jesus, O Lord. Thank you, Lord, for the privilege, O Lord. Thank you, Lord, the privilege, Lord God, na magsama-sama kami, Lord God, na sasamba sa iyo, O Lord. Sama-sama kami, Lord God, nagkatipon, Lord, para itaas, Lord God, ang iyong pangalan, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil may ginawa ka, Lord. May ginagawa ka, Lord God, sa aming buhay, O Lord. Hindi ka natatapos, Panginoon, na gumawa, Lord, sa aming buhay, O Lord God. Kaya naman po, Lord God, karapat-dapat kasambahin, O Lord. You are worthy, Lord, of our praises, Lord God. You are worthy, Lord God, of our worship and our life, O Lord God, sa araw na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We want to worship you, Lord God, today, Lord. We want to glorify your name today, O Lord God. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi ang maparangalan ka, O Lord God. Mataas, Lord God, ang iyong pangalan, Lord God. Wala kaming ibang hangad, Lord God, kundi ang iyong presensya, O Lord. Wala kaming ibang hangad, Lord God, kundi ang kagalakan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya naman po, Lord God, sa araw na to, O Lord, we are excited, Lord God. We are very excited, Lord God, na purihin ka, O Lord, na masamba ka, O Lord God. Oh, you are welcome, Lord, in our hearts today, O Lord God. Itaas po natin ang ating mga kamay. We worship you. We worship you. You are welcome.
welcome you. We welcome your presence. We welcome your presence. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. Move among us with holy fire as we lay aside on earthly desire.
sweet Jesus. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, you are worthy, Lord God, of our worship, oh Lord God. You are worthy, Lord God, of our life. You are worthy, Lord God, of all sacrifices and obey, Lord God. Oh, we worthy. You are worthy, Lord. You are holy. You are holy, Lord God. I welcome you in this place, sweet Jesus. Let your glory, Lord, and let your joy, Lord God, be upon in our hearts today, Lord. Overflow, Lord God, in our spirit. Maraming salamat, Lord, in the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Muli isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Ang bawat isa ay excited po para purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. This is the days of Elijah, the servant Moses, the Ezekiel. Amen. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of your giants, of famine and darkness and storm. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpets call to lift your voice. It's the year of Jubilee. Hallelujah! Zion's here, salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming of flesh. And these are the days of your servant, Lord, building the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are wide in the world. And we are the laborer in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, hallelujah, shining like the sun. And the trumpets call, lift your voice. It's the year of Jubilee.
just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. We love you, we love you, and I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. We love you, we love you, we want more of you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and there is no one like you. There is no one like you, Lord. There is no one like you. You are great, oh Lord. You are great. You are great. And I just want to praise you. You are faithful. You are faithful, Lord. Thank you, Lord, for all your love, Lord. You are an unending love, Lord God. Thank you, Lord, for all the mercy, for all the blessing, Lord, for all the favor, for all the protection, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord, of our praise and worship, Lord God. Oh, and I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. And I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. Exalt your holy name 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 most high. I worship you, and I exalt your holy name most high.
your holy name. Be your exalted. And I exalt. Oh, glorify your holy name. Glorify your holy name, sweet Jesus. Sweet Jesus. Be exalted your holy name. Be exalted your holy name. Oh, Lord. For thou, oh Lord God. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you, Lord, for your unending love. Thank you, Lord, for all the mercy. Thank you, Lord, for all the favor. Thank you, Lord, for all the blessing, Lord. Thank you, Lord, for all the wisdom. Thank you, Lord, for all the strength. Thank you, Lord, for all the wisdom, Lord God. Thank you, Lord God, for the healing. Thank you, Lord, for the salvation of our family. Thank you, Lord God, for our salvation, Lord. Thank you for your love. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, for your kindness. Come on, thank the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord God, for your kindness. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your patience, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord God. You give everything for us, Lord. Thank you, Lord God, for all the breath, Lord. Thank you, Lord, for all the fire, Lord. Thank you, Lord God, for all your presence. Come on. Thank the Lord. Thank the Lord. Thank you, Lord God, for your love, Lord. Thank you, Lord, for the age, Lord God, that you gave us to us, Lord God. Thank you, Lord God, for all the privilege, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for our family, Lord. Thank you, Lord God, so Jesus is my fortress church, Lord. Hindi mo kami iniwan, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. Come on. Thank the Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit, oh Lord. Thank you, Lord, for everything. You did everything to us, Lord God. Thank you, Lord God, for all the preparation, Lord God, for all your love, Lord God, for your kindness, Lord God, for your conviction and everything, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa iyong presensya, Lord. Maraming salamat, Lord, for all everything, Lord God. Maraming salamat, Lord God. We thank your presence, Lord. We thank you, oh Lord God. We thank you, Lord. Come on, clap our hands. Palakpakan pa natin ang ating Diyos sa buhay. Come on. Mahina po ang ating palakpak para sa ating Diyos. Oh, we worship you. We praise your holy name. We glorify you, Lord God. Maraming salamat, oh Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Continue, Lord God, in our midst today, O Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong kagalakan, Lord. Manatili ka, Lord God, sa amin. Sa iyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Maaari po tayo makupo po. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Maraming salamat po sa kanyang presensya. Ang bawat isa po ay binabati ko po na isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa. At alam ko po ang bawat isa po ay nagagalak po at excited po para purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen. At wala po tayong ibang hinangad kundi ang presensya ng Lord. Amen. Kaya naman po, maraming salamat po sa inyong buhay dahil kasama po namin po kayo sa araw po na to. Sama-sama po tayong makikinig at pupurihan ang ating Diyos sa buhay. Amen. Sa konting announcement po,
Meron po tayong live worship po kada morning coffee break po tuwing Tuesday. 6:30 po ang start. Mag-like po tayo, manood po tayo. Mag-share po, share po natin ito sa ating mga mahal po sa buhay. Amen. At meron din po tayong revival of worship or live worship po tuwing Friday. Sama-sama rin po tayong manonood. Sama-sama po tayo magpapalakasan po sa Lord. Amen. At sa oras po na to, alam ko po ang bawat isa ay excited na po para makinig ng word ng Lord. Amen. Sige po, lahat po tayo ay yumuko at pumikit. Let us welcome the very presence of the Lord through His servant, Pastor Rudy Radilla. Thank you, Jesus. As we welcome you, sweet precious Holy Spirit in this place. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Sa kabila po ng aming pong pagkukulang, you're still and always God who always forgives, who always cleanses from our iniquities. And you are the Lord who gave us chance, Lord, not only second chance, but many chances. Thank you, Lord, for your grace and mercy. There's no other God like you. And we want to worship and to honor your name, Lord. Salamat po at patuloy ka na umabot sa buhay ng bawat isa. Sa araw na ito'y samahan niyo po kami. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng kagalakan at pinupuno mo rin kami, Panginoon, ng iyong katuwaan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa iyo ang karangalan sa habang panahon. Ito pong aming dalangin. Amen. Palapakan natin si Lord ng malakas. Amen. Lakasan po natin ang palakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 4, verse 23, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Ito ang maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Bantayan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang lahat ng bagay na nagiging issue ng iyong buhay. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 4, verse 23, Message version, sabi ganito, keep vigilant watch over your heart. That's where life starts. Laging ang pinagkukunan ng Panginoon, pinaglalagakan niya ng kanyang salita ay ang puso ng tao. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya at bulok. Walang nakakaalam nito. Basahin natin Jeremiah chapter 17, verse 9. Dito'y ating mapansin ang napakalaking nais ng Panginoon na iparating at ipaabot sa kanyang mga anak. Jeremiah 17 verse 9. Ang sabi rito ni Lord ay ganito. The human heart, NLT, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Ang puso ng tao ang siyang pinaka-mandaraya sa lahat ng bagay at talagang napakasama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ang sabi ng Panginoon sa verse 10, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their action deserve. Ito'y maliwanag na sinasabi ng Panginoon na babantayan natin ang ating puso. Ang puso, yan ang trono na kung saan nakalagak ang Panginoon.
doon siya nagiging Panginoon at Diyos ng ating buhay. Umuupo siya sa trono ng ating puso. Amen? Sinasabi rin ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Mapapalad daw ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang kaharian o ang Diyos. It's very impossible to see and to look God unless otherwise we are pure in the Lord. Walang pwedeng makapaglinis ng puso ng tao sapagkat ang puso nga ng tao ay marumi, pinakamarumi sa lahat. Ang ating ugali o ang ating mga sinasabi ang nagpapahayag kung anong klaseng puso mayroon na tayo. Maaring itago ng isang tao ang kanyang puso pero hindi niya maitatago ang bunga nito. Ang bunga ng puso ay ang salita natin, ang ating aksyon, ang ating iniisip, at kung paano tayo tumugon sa mga bagay na ating naririnig. Ang aksyon na ito ng ating puso ay makikita sa ating galaw, sa ating pananalita. Kapag ang ating puso ay marumi na, marami na tayong nakikitang mga pangit na bagay sa paligid natin. Maging ang mga taong wala namang ginagawang kasalanan sa iyo, iba na yung galit mo. Iba na yung inis mo. Nayayamot ka na, naiinis ka na. Bagamat wala naman silang ginagawa sa iyo, nagiging kritikal ang puso ng tao kapag ito ay nagsimulang maging marumi muli at paglagakan ng mga bagay na basura. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa Mateo chapter 15 na binanggit ni Lord. Sabi dito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 15, ang napakahalagang pangaral ng ating Panginoon. Sabi rito, verse 19, chapter 15, verse 19, "For from the heart come evil thoughts." Kapag ikaw ay nagsimula ng magdumi ang iyong puso at lumayo ka na sa Diyos, dumistansya ka na. Inilagak mo na ang iyong kaisipan at puso sa mga bagay na hindi mabuti at tama. Ang sabi dito, magsisimula na ikaw ay mag-isip ng mga bagay na pangit. Muli kang ibibilanggo ng mga kasalanang nagawa natin sa nakaraan. Muli kang magkakaroon ng tinatawag na parang ikukunde mo ang sarili mo dahil napakasama mo noong mga panahong iyon. Magkakaroon ka ng evil thoughts. Yung babae, mag-iisip sa lalaki at yung lalaki, mag-iisip sa babae sa isang moral o tinatawag na lust of the flesh. Magkakaroon siya ng pag-iisip na bagay na magbibigay sa kanya ng kalungkutan. At kapag nadama na natin ang kalungkutan, nakaset na yung heart natin sa mga bagay na hindi tama. Amen? Amen? Kapag tayo po ay nagsimula ng mag-isip ng pangit na bagay, una, laban sa ating kapwa, laban sa ating kapatid, laban sa mga taong wala namang ginagawang mali o kasalanan sa iyo. Then you will begin to think evil thoughts against them. Kaya nga itong mga eskriba at pariseo, sabi ng Panginoon, alam nyo ba na anuman ang inyong kinakain papasok mula sa bibig, paloob, ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ang nakapagpaparumi sa tao ay yung nanggagaling sa puso. The issues of life, the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya ang isang bata, kapag siya isinilang, napaka-pure ng kanyang buhay. Napaka-pure ng kanyang paningin, napaka-pure ng kanyang ngiti, napaka-pure ng kanyang tawa. Dahil wala pa siyang issue sa puso na maaaring paglagakan ng karumihan. Kaya nga tuwang-tuwa tayo sa bata, mga bagay na sinasabi ng bata, tuwang-tuwa tayo, simpleng bagay lang. Bakit? Because their heart are pure before the Lord. Then pangalawa, murder. Nanggagaling sa puso ang pagpatay. Ang sabi ng ating Panginoon,
Ang isang taong hindi marunong magpatawad sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Anyone who never forgives his brother, his sister, will become a murderer. Oo nga naman, tama naman talaga si Lord. Kasi nga, pag hindi ka nagpatawad, mamumuo dyan ang galit. Kapag namuo ang galit, magiging puot. Isang araw, yung puot na yun, siyang magdidesisyong pumatay. Tama si Lord. Kaya kailangan marunong kang magpatawad. Hindi ka lang marunong umunawa sa mga taong mabuti sa iyo, maging sa mga taong masama laban sa iyo, ay alam mo rin kung paano ito i-handle. Minsan, marami na tayong dinaanan sa Panginoon. Marami na tayong mga nilakbay na spiritual na buhay. Then kalaunan, hindi natin nababantayan yung puso natin. Hanggang sa dumating ang time, isa sa mga larawan ng pagdumi ng puso ay ang pagkakaroon natin ng kritikal na espiritu. Wala na tayong ginagawa kundi punain ang mga taong wala namang ginagawang mali sa atin. Ang tawag doon ay mga tulits at mga marites. Amen? Usong-uso yan kahit sa church. Maraming tulits at maraming marites. Kaya nagkakaroon ng evil thoughts, maruming kaisipan. Kahit kapatid mo kay Kristo, kahit sinong tao, pinag-iisipan mo ng pangit. Kaya ang sarap mag-worship kay Lord kapag ang ating puso ay tama. Nung makita ni King David si Bathsheba ang naliligo doon sa ilog, hindi siya nagkasala. Dahil tumingin lang siya. Pero nang siya magdesisyong kunin si Bathsheba doon sa ilog at sipingan niya, doon siya nagkasala. Once tayo ay nagkaroon ng isang evil thoughts, o kaya ay murder, o kaya mga bagay na ating naiisip, dumadaan, nakikita natin, naririnig, wala yan, hindi ka nagkasala dyan. Pero kung ikaw ay magdidesisyon base doon sa narinig mo, base doon sa nakita mo, base doon sa sinasabi mo, magkakaroon ka ng maruming puso sa harap ni Lord. Amen? Palapakan nga natin si Lord ang malakas. Amen. Sabi ng awit, sabi doon ng ating Panginoon, how can a young man keep his way pure? By living according to the word of the Lord. So laging involved ang word ni Lord. Laging involved ang salita ng Diyos. Minsan kasi may mga pagkakataong dumarating sa atin na tayo ay marami ng tagumpay. Nalimutan nating umaalala yung mga word na binabanggit ni Lord. Guard your heart, for it is the wellspring of your life. Dito rin nagbubuka lang lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliwanag niyang ipinaliwanag ang bagay na ito. Sabi niya, for from the heart come evil thoughts, number 1, murder, second, third, adultery. Pakikiapid, pagsiping sa isang lalaki o babae na hindi mo asawa. Sexual immorality, it involves lesbianism, homosexuality, same-sex marriage, that is, belongs to the sexual immorality. Thief, yung pagnanakaw. What sense? In what way tayo nagkakaroon ng pagnanakaw? When we become unfaithful to our tithes and offerings to the Lord. Kapag daw tayo ay hindi naging faithful, hindi na naging tapat, sa puso nang gagaling, nagdidesisyon ka. Pastor, alam ko na yan. Yes, you know naman eh. Alam naman ng lahat na sa puso nang gagaling. But the thing is, hindi mo alam na nandiyan ka na pala sa isang sitwasyon na malapit nang sumambulat ang iyong maruming pagkatao muli. Lying, siyempre magsisinungaling na, marami ng dahilan yan. Pag tinanong mo kung ano talaga ang tunay na nangyari, hindi niya ipapaliwanag kung ano ang talaga nangyari.
Gagawa siya ng paraan para magkaroon ng alibay at iiwas niya ang pananagutan. Ang tawag dyan ay kasinungalingan. At sabi dito, panghuli, and slander, paninirang puri. These are what defile you. Eating with unwashed hands will never defile you. The things that will defile you is from the heart, evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, lying, and slander. Kaya kita mo ang iyak ni Haring David. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nung sipingin niya si Bathsheba, nagdesisyon na siya sa kanyang buhay na ang asawa ni Uriah, na isa sa mga sundalo niya, ay kanyang sinipingan. And God, the Lord, convicted him. Nakadama agad siya ng grabing lalim ng lungkot. Ganoon naman kasi. Kapag tayo ay nakagawa ng isang pagkakamali, hindi tayo i-condemn ng mga tao na kung saan ay nalaman ng ating pagkamali. Unang-unang magkukondem sa mga anak ng Diyos ay ito. Mayroon tayong tinatawag na konsensya. Hindi tayo matahimik. Halimbawa, nakagawa ka ng isang kasalanan, lumaban ka sa iyong magulang. Sinigawan mo ang magulang mo, nagsalita ka, nagmura ka sa kapwa mo. Sa iba, hindi yun, okay lang yun, normal lang yun. Pero kay Lord, abnormal yun. And God will deal your heart. Doon kanya i-deal dahil nandoon ang lahat ng kabulukan. Jeremiah 17 verse 9, bulok ang puso ng tao. At ito'y mandaraya. Sa tingin ng iba, tayo ay mabuti, pero sa tingin ng Diyos, marumi tayo. Kaya ang kailangan ay manatili tayong laging buhay. Siyempre, number one is the Word of God. Number one, kailangan natin ng Word of God. Read the Word of the Lord. Read the Bible. At kapag nakatayo na si pastor at nangangaral na, maging attentive ka. Dahil ang maaaring marinig mo ngayon ay magiging protection mo hanggang sa susunod na linggo. Amen? Maaaring yung maririnig mo ngayon ay isang kalakasan dahil possible na ikaw ay dadaan sa isang matinding pagsubok at yung mga narinig mo sa araw na ito ay pinauna ng Diyos bago ka pa dumating sa pagdanas ng mga bagay na hindi mo kakayanin. Hindi mo alam. Amen? Sinabi ni Lord, all things works together for good to them who love God. Lahat daw ng bagay ay sama-samang gumagawa sa mga ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. The secret, the content, the principle of God's Word is to those who love God. If you don't love God, hindi ito all things works together. Amen? Hindi sama-samang gumagawa ang lahat ng bagay. Dahil pag hindi ka nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay na darating sa iyong pangit, isusumpa mo ang Diyos. Salamat sa Panginoon na born again tayo. Unang-unang binigyan ng Lord ng pagkataong upuan ang pinakamarumi sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Umupo siya sa trono. Kaya nga di ba nung tanggapin natin si Lord, pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, at umupo ka sa trono ng aking puso. Why? Because yung lahat ng issues ng buhay natin, bakit naging ganyan tayo, naging ganun ka, naging ganyan ka, hindi dahil may kasalanan yung mga tao sa paligid mo. Hindi dahil marami silang ginagawa na pangit laban sa iyo. No! Kung bakit nagkaganyan tayo, it's because of the issues of life. Itong puso natin, hindi natin nabantayan. Bantay tayo ng bantay ng iba, hindi naman natin binabantayan yung puso na siyang pinaka-ugat, bukal ng lahat ng issue ng buhay. That's why we become, parang tayo ay mga naging taong tuod. Hanggang isang araw, wala na tayong pakiramdam.
Pumasok ka sa kinder, walang magtuturo sa'yo. Pumasok ka ng elementary, walang magtuturo sa'yo ng issues of life patungkol sa puso. Pumasok ka ng high school, walang magtuturo sa'yo. Pumasok ka ng college, walang magtuturo sa'yo. Pumasok ka ng masteral o tertiary, whatever is it, na edukasyon, walang magtuturo sa'yo. Only the Word of God. Amen? Amen? Lahat. Kaya kapag dumating ang panahon sa buhay ng tao na siya ay naging critical, mapanuri, nagpaparinig, kumukuha ng kausap at nagkukuha ng mga magiging division o pagkakahati-hati, pagkakampi-kampi, meron ka ng issues of life. Tinuturuan tayo ng Panginoon how to handle such. Paano natin i-handle ang ganong klaseng sitwasyon, especially pag dumating na sa atin. Di ba tayo mga Kristiyano, maraming pagkataon, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pag-pray ka lang, kaya mo yan. Pero pag dumating na sa'yo, hindi na ganon kadali. Amen? Kaya mo yan. Walang pera. God will provide. Pero pag wala ka talagang mapagkunan, pati yung mga nakasingit na singko doon sa ilalim ng mga dapat singitan, hinahanap mo. Amen? Amen? Madali tayong magpayo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi nung ako, kaya mo, basta kaya mo yan. Pero pag dumating na ikaw na nandoon, nandyan na ang mamumutol na Meralco. Nandyan na ang mamumutol ng tubig. Hello? Tanggal na lahat ng iyong mga postpaid na mga number sa cellphone, di ka na makatawag. Wala na lahat. Walang internet. Then masasabi mo ba bang, God will provide? Minsan yung hinga mo, iba na, God will provide. Tapos ang tagal pa, darating yung blessing mo. Tapos tawag ng tawag yung may-ari ng bahay, nangungupahan ka lang. Kung wala kayong maibayad, lumayas kayo. Naku naman, linggong-linggo ngayon, ano ba yan? Di ba? So kailangan i-handle mo siya ng ayos. Kailangan i-handle mo siya sa isang sitwasyon na hindi ka maapektuhan. Dalawang lang naman daw ang issue sa mundo eh. Pera, salapi, kwarta. Tatlo pala. Pera, salapi, kwarta. Yan daw yung issues of life ng mga taong walang Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, salamat sa Diyos, mayroon kang Diyos. Amen? Amen? Yung iba, kapag wala ng pera, mainit na ang ulo. Anong dahilan? Kung makatingin, tiger look. Tapos magsasabi pa yung anak mo, gutom na ako. Gusto ko sanang makakain ng ganito, makakain ng ganon, wala kang pera. So, once that you are stable in the Lord, in fact, kahit nga may pera ka eh, minsan tatanggalan ka lang ng Panginoon ng ganang kumain. Pag hindi tama ang puso, hirap ka na rin makatulog. Bata ka pa, hindi ka pa naman matanda, pero hirap kang makatulog. Ang lagi mong dahilan, kasi nagkape ako eh. Pero may malaki ka na palang problema sa puso. Kung ang kape ang dahilan kung bakit di ka makakatulog, dapat wala ng Greatest at wala ng Nescafe Company. Wala ng Nestle na gagawa ng coffee. Wala na rin Barako na galing sa Batangas. Hello? Kung ang dahilan ng hindi pagkatulog ay kape. Kadalasan, ang kawalan ng kapayapaan natin ang isa sa dahilan kung bakit tayo hindi makatulog. Pangalawa, yung ating stress, yung mga iniisip natin, mga dapat bayaran. Idagdag pa, gusto nyong malaman kung malaya na kayo sa mga taong nakasakit sa inyo kapag pinag-uusapan yung tao na nakasakit sa inyo at ang inyong reaksyon ay hindi ka na nanggagalaiti. Ibig sabihin,
malaya na ang puso mo. Amen? Halimbawa, si Dan. Bebang. Ayan, halimbawa, si Bebang. Pag si Dan ay natuwa na yan, ibig sabihin, malaya na. Yung isa, Bebot. Di ba? So, yung issues of life. Kapag ang isang tao ay napuno na ng mga bagay na binabanggit ng Panginoon, yun na ang nagpaparumi. Ang salita mo, hindi mo na yan maiiwasan. Kaya nga, akala ng marami, okay lang. Kumusta ka? Sakto lang. Yung mga millennial, yung mga sagot nila, sakto lang, pastor. Kumusta ka na? Di ka na nakakatin. Sakto lang po, pastor. Nagpipray ka pa ba? Sakto lang. Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Sakto lang. Pero wag ka, layo na. Kaya minsan, hindi natin ito napapansin. Pabalik tayo doon, paurong tayo ng paurong sa ating dating pinanggalingan. Why? Hindi kasi nadidil yung issues of life. Yung puso natin. Only God. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Yan, kapag tayo po ay nagsimulang magkamali, magkasala, mas nabubulag tayo doon sa ating sariling tingin sa sarili natin. Bulag tayo. At lumalaki naman ang ating mata sa pagkakamali ng iba. Di ba? Yung ating sarili, nabubulag kapag ating titignan ng ating sarili, ay lagi namang araw-araw nagsasalamin. Nabubulag tayo ng lubusan habang ang ating puso ay parumi ng parumi. At dilat na dilat naman ang ating mata sa pagkakamali ng iba. Yung iba dyan. Pakisabi nga sa iyong katabi, nawa, huwag kang ganyan. Ano ba naman to, pastor? Malapit nang bumalik si Lord. Bakit issues of life pa rin ang pinag-uusapan? Yun nga yung problema eh. Gusto nating makarating sa rapture of the church tapos yung simpleng bagay lang, pundasyon ng buhay. Alam niyo ba yung puso ang pundasyon ng buhay? Amen? Kaya nga si Lord dinidil yan eh. Sabi ng Panginoon, 17 verse 10, I, the Lord, who knows the heart of every man, and I will give a reward to all what they've done. Kasi siyempre, pag yan ay marumi na, mag-a-action na yan. Kapag marumi na ang puso ng isang lalaki, makikita niya na ang mga pangit na bagay sa babae. Kisyo ganito, 3 ang bilbil, laylay ang braso, ang laki na ng tiyan, iba na yung balat, magaspang na. Hindi na katulad nung dati. Nakikita na lahat yung kapangitan. Bakit? Nakatingin na sa pisikal. Pero pag minahal mo yan, tama ang puso mo. Oh, you are the most beautiful woman in this world. Hallelujah. Amen. Kaya, mga guys, huwag kayong titingin sa kagandahan. Tumingin kayo sa itsura. Huwag sa ganda. Parehas ba yun? Parehas ba yun, itsura sa kaganda? Ha? Dahil kukupas ang ganda. Yung dating malahugis na itlog ng mukha ay magiging tatsulok. At yung kutis na malapursilana ay magiging parang karburando. Kaya huwag tayong titingin sa ganda. Tumingin tayo sa may itsura. Itsura na kung saan pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya kita nyo, sa ibang bansa,
Kaya huwag kang mag-aasawa ng taga-ibang bansa. Uso doon ang divorce. Pag nakita ng medyo 3 na yung bilbil mo, divorce ka na. Papalitan ka na ng mas bata. Nakatingin sila sa mga bagay na pangit. Bakit? Pumangit na ang puso. Pero wag ka doon sa mga couple naman na hanggang sa pagtanda. Wow. Sila pa rin. Ganun din kay Lord. Sa kabila ng lahat, how many years since I got born again? Way back 1982. 40 years na akong anak ng Diyos. Grabe ano? 40 years. Tama ba 40? Ha? Tama ba 40? Kasi 2022 na ngayon eh. Tama, 40 years na pala. At 28 years na akong full-time sa ministry. Hindi ako nag-isip na iwan ng ministry. Dahil sa mga kahirapang naranasan ng mga pastor, kawalan, etc. ganito. Kasi nga, yun nga yung pinaka-the best na pwede mong bantayan eh. Huwag kang magbantay ng iba. Oo, mayroon tayong panahon diyan. Babantayan natin ang ating mga kapatid kay Kristo. Pero hindi yung bantay para manira ka. Magbabantay ka para payuhan sila. Pero dapat mong unang bantayan ang iyong puso. Pakisabi nga sa iyong katabi, ang aking puso. Balikan nga natin yung sa NIV, Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23, balikan natin, dito tayo magtatapos. Napakaganda po ng word na ito. Verse 23. Nandyan po sa ating screen. Above all else, higit daw sa lahat-lahat, sa lahat ng bagay, guard your heart. Pakikalabit nga ang iyong katabi, guard your heart. Sa katabi naman, sa kabila, guard your heart. For it is the wellspring of life. Sapagkat ito raw ang bukal ng lahat ng issue ng iyong buhay. Kaya pag sinabing, magbago ka, hindi. Dapat mong ayusin muna ang iyong puso para mabago ka. Maraming taong gusto magbago, maraming paraan na ginagawa physically, ang marami. Pero wala nangyayari. Bakit? Kasi yung ugat, yung bukal ng lahat, hindi na itatama. Once ang tao ay naging anak ng Diyos, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, doon nagsisimula ang pagbabago. Why? Because Jesus is life. Di ba, John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Nung tanggapin mo ang life, yung patay na puso mo ay nabuhay. At nagkaroon ka ngayon ng tinatawag na panimulang pagbabago. Alam rin naman natin yung 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things becomes new. Lahat ay nabago. Sabi ng marami, alam mo yan, yung mga basic na mga Bible verse, hindi po basic yan. Yan po yung word ni Lord. Walang basic sa word ni Lord. Lahat ng word ni Lord ay on time. Kailangan ng lahat ng tao. So what are we going to do? Above all else, guard your heart. Una, siyempre, number 1 dyan ay yung relationship mo kay Lord. Number 1, to prevent. Kailangan intact lagi ang ating relationship kay Lord. Kapag ang iyong asawa ay minahal mo ng 90%, yung 10% ibibigay mo sa iba. Ganun din, kapag minahal mo ang gawain ng Panginoon, higit sa anumang bagay, bibigay mo ang lahat na mula sa iyong puso. Pero pag ikaw ay minahal mo ang gawain ng Panginoon ng 50%, yung 50% imamahal mo sa iba. Kaya nga, ang Lord nagsalita love the Lord your God with
Pakilakas, love the Lord your God with all of your heart. Unang-una niya binanggit, love the Lord your God with all of your heart. Alam ko na yan, pastor. Alam ko na yan, pastor. Alam na raw niya. Gaya nung isang Pariseo at isang publikano, naalala niyo, nag-pray sila. Pinaliwanag ng Lord sa Lucas. Sabi nung Pariseo, Lord, maraming salamat, hindi ako katulad ng publikanong ito. Ako'y nagtatites, ginagawa ko mabuti, ginagawa ko etc. Hindi ako katulad ng taong ito. Ang sabi ni Lord, at habang ang publikano naman ay nakatingin sa langit at dinadagukan ang kanyang dibdib, halos hindi siya magkapagsalita at ang sabi niya, Lord, kahabagan mo ako. So what are the issues of life? Minsan kapag nagkaroon tayo ng pangit na bagay, mahilig na tayong mambato, mahilig na tayong isisi sa iba ang mga bagay na dapat tayo. Hindi na ako napagpapala sa preaching ni pastor. May problema ka. Ang iba na pagpapala, ikaw hindi. May problema ka. Amen? Hindi na ako nabibless kay pastor. May problema ka. Katulad ng Pariseo, ang nakikita lamang niya ay ang kapangitan ng publikano dahil makasalanan ng publikano. Anong sabi ni Lord? Sino sa dalawa ang kinalugdan ng Diyos? Ang sabi ni Lord, ang publikano. So, always have your relationship with God intact. Second, read the Word of God. Magbasa ka ng Bible. Kung ikaw ay mayroong cellphone, andyan mag-load ka. Mag-upload ka ng mga Bible version. Anywhere na mayroong kang internet o wala kang internet, pwede ka magbasa. A piece of gadget. You could read the word of the Lord in any version. Third, pray. Mag-pray ka. Pag-pray mo, unang-una, napagpalain ni Lord ang lahat ng mga tao. Iligtas sila ng Panginoon. Intact ka. Then fifth, choose your associates. Piliin mo ang mga taong makakasama mo. Dahil marami dyan, imbis na ikaw ay itaas, ibabagsak kanila. Piliin mo mga taong kausap mo. Baka ang kanilang sinasabi, lagpas na rin sa mga limitasyon. Ingat ka, iwasan mo. Then, panghuli, ba't pinahuli ko? Worship. Intimacy. Have an intimate worship with the Lord. Lalo pa dumadaan tayo sa maraming pagsubok. Lahat naman may pagsubok. Mabibigat, kanya-kanya nga lamang tayo ng panahon. Iba-iba ang sitwasyon. Iba-iba ang pangangailangan, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang pagkatao habang tayo humaharap. Pero lahat ay mayroong pagsubok. Amen? Nakakadama ka ng panghihina, nakakadama ka na parang naiirita, nakakadama ka na parang walang tao nagmamalasakit sa iyo. It's normal. Amen? Normal. Salamat sa Panginoon. Guard your heart. For it is the world's wellspring of life. Sa NLT, ang ganda rin ang pagkakabanggit dito sa Proverbs chapter 4, verse 23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Yan daw yung tatahakin mong landas. Sasabihin o didiktahan ka ng iyong puso kung anong klaseng daan ang iyong patutunguhan. It determines, nagtatakda, nagtatalaga, nagbibigay. At kahit ikaw ay mahirap,
guard your heart. Nakapag-aral ka, guard your heart. Hindi ka nakapag-aral, guard your heart. May negosyo ka, guard your heart. May trabaho ka, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Bantayan mo ang lahat. May marami kang pera. Guard your heart. Masarap yung maayos ang puso mo kahit mayaman ka o mahirap ka. At least, walang condemnation sa puso. Alam nyo, at the end of the day, kay Lord pa rin tayo magbabalik. Si Lord pa rin ang nag-iisang pwedeng umunawa sa lahat ng ating pagkakamali. Bakit pahihirapan mo ang sarili mo ay pwede ka namang mag-enjoy na kasama ang Panginoon. Amen? Amen? At sa araw na ito, check your heart. After you check your heart, then guard it. Bantayan mo na. Dahil yun ang simula ng lahat ng bagay. Guard your heart above all else. For it determines the course of your life. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Close your eyes and bow your heads. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Thank you, Lord. Create me a clean heart, oh God. Once again, come on. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Is that your prayer? Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit. Now listen as you close your eyes and bow your heads. Hayaan muna natin ang music team ang umawit. Just check your heart first at sabihin mo kay Lord, ano ba ang mga dumi na nakita mong hadlang dyan sa puso mo kung bakit parang hindi mo maranasan ng Lord. Parang napakalayo mo kay Lord. Parang ang layo na ni Lord sa iyo. God allowed it to preach this word of God today para ma-check mo yung heart mo. Gaya nung nagsisimula tayo kay Lord, wala tayong makitang mali sa mga kapatid natin, sa church. Dahil simple-simple lang ating pananampalataya. Pero nung tayo makaalam ng maraming bagay, napasok ito ng dumi at kalaunan na hindi natin naalis at naging kalyo na sa ating puso. Ask forgiveness. Yan kasi yung pinaka-the best na ginawa ni Haring David. Lord, I have sinned against you. To you alone I have sinned. Forgive me. Hiningi ni Haring David ang pagpapatawad ng Diyos and God forgave him. He was forgiven. And he returned to the Lord as king with a pure heart before God. That's why he was called a man born from the heart of God. Kung tayo man ay mayroong mga kalyo sa ating puso na sa tingin mo ay parang naging daan, parang naging critical ka. It's about time to say, Lord, forgive me.
Create in me a clean heart. Sige po, kausapin natin si Lord, congregation, at pati kayong mga nanonood dyan sa screen. Just stand up. At ikaw ay the same as we are doing right now. Tumayo ka, tas mong kamay, yumuko at pumikit, and talk to God. Sing it softly, please. God called not you not to sing, but to be worship, to worship the Lord. Sing it softly. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Oh God. Thank you, Lord. Narinig mo ang aming daing, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Alam namin sa iyo lamang kami nagkamali at nagkulang. Alam rin po namin na marami ang aming puso. Tawad po, Lord. Opo, Panginoon, wala pong kasalanan ng iba, pero bakit kami nakakadama ng inis o galit sa kanila? It's because, Lord, ang aming puso ay marumi na sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo ang aming puso at maging karapat dapat kaming muli. Cleanse us, Lord. Wash away all our iniquities. Even filthy things in my heart, in our lives, in our hearts today. Forgive us, Lord. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from your presence, O Lord. Yes, O Lord, pour out your forgiveness to your people. Cleanse us, Lord, by your blood, the blood that was shed on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for the forgiveness. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Cast me not away from your presence, O Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, thank you, Lord. Hallelujah. Cast me not away, my Lord, from your presence, oh Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, for the last time, come on. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Yes, O Lord, restore unto me the joy of your salvation, renew right spirit within me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And renew a right spirit. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pangunguna. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis. Salamat sa bagong buhay, bagong pagtanaw. Truly, Father God, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, You came into the world to save sinners, and I am the worst of all of them. Salamat po sa iyong biyaya sa araw na ito, Lord God. Thank you, Lord. We will guard our hearts, for it is the wellspring of our life. Lord, bless everyone. Bless your people. And today, so much, Lord, we are so very thankful dahil patuloy kang nagbibigay sa amin ng guidance mula noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. Cover us with the blood of Jesus. And we give you all the praises and the glory. In Jesus' mighty name, the precious people of God, everybody say Amen. Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on. Praise the name of Jesus. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. So, that is good. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga
Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga